Ang balita natin ngayon, of course malapit na mag-open ang PBA, bukas na yan. At mukhang naghahanda daw ng panibagong trade na gagawin itong Titan Ultra. At ang kausap naman nila ngayon ay itong Converge Fiber XRs. Mukhang interesado raw itong Titan Ultra na makuha ang serbisyo nitong si Mikey Williams mula dito sa Converge Fiber XRs. At magkakaroon sila ng tinatawag na diskusyon kung saan pag-iisipan daw ng Titan Ultra na mag-offer. For example, baka i-offer nila isang first round draft pick para dito kay Mikey Williams. Of course, syempre alam na ninyo na hindi pipirma ng kontrata itong si Mikey Williams dito sa Converge Fiber XRs. At naghahanap na ngayon ng Converge ng mga teams na pwedeng kumuha dito. At kabilang na nga dyan itong Titan Ultra. Bukod dito sa pag-acquire kay Mikey Williams, ang Titan Ultra daw ay interesado rin na makuha itong si Greg Slaughter, inamin nila yan. Pero itong si Gio Halalon ay nilet go na itong Titan Ultra at hindi na siya makakasama doon sa lineup nila. So ito isa ng unrestricted free agent. Yan ngayon yung naging interesting development dito sa Titan Ultra at dito natin makikita talaga kung ano ang kanilang magiging desisyon pagdating dito sa iba pang mga players. Pero ang maliwanag dito so far, mukhang hindi farm team itong Titan Ultra. Mukhang lalaban talaga sila dahil nakita na natin kukunin daw si Mikey Williams at itong si Greg Slaughter. So yan ay isang indikasyon na ang team na ito talaga ay hindi beholden sa SMC at gagawa sila ng paraan talaga para mag-compete. Parang Converge Fiber Access ito na laban daw talaga sila at gagawin na lahat para sila ay mag-champion. Ngayon, alam natin, mataas ang expectation sa team na ito. So dito natin makikita talaga kung ano pa yung mga preparasyon nilang gagawin. Bukod dito sa pagkuha kay Greg Slaughter at kay Mikey Williams na ang balita ay mukhang seryoso na talaga yung nagiging usapan nila. Ang San Miguel Beermen daw ngayon ay mukhang interesado na subukang gawing starter ang kanilang rookie na si Chris Miller. Base dito sa mga tune-up games daw ng San Miguel, maganda ang pinapakita ni Miller at yan ang dahilan kung bakit interesado ngayon o kinokonsidera ni San Miguel coach Leo Austria na gamitin to sa starting 5. Lalo na at ngayon ay may injury pa si CJ Perez. Na-sustain ni CJ yung injury niya nung naglaro siya dito sa Gilas, Pilipinas at hanggang ngayon ay hindi pa 100% kaya nga hindi ito nakapaglalaro do sa mga tune-up games. Kung sakasakali sa tingin ko baka malamang gawin ng San Miguel na starter talaga si Jericho Cruz at maging kapalit itong si Chris Miller. Dahil syempre, hindi ang sa tingin ko kapa-finals MVP lang ni Cruz o malamang yan ang gagawing starter bago si Miller. Pero hindi natin mayalis yung posibilidad na baka sorpresahin ni Coach Leo yung mga kalaban nila dito at si Miller ang gamiting starter. In any case, magiging very interesting yung resulta nito para sa San Miguel kung sakasakali nga na si Miller ang ilagay nila dyan. Ang nakikita kasi ng mga fans dito sa mga tune-up games, ito si Miller, hindi lang pala scorer, kung hindi mahusay din na defender. Kaya isa ito doon sa mga sabihin na nating aspeto kung bakit siya kinuha ni Coach Leo Austria. Siyempre, nandun na lang yan sa laro, dyan natin makikita talaga kung ano ang kayang gawin ni Chris Miller. Ang importante dito, mabigyan ito ng playing time. Kasi alam naman natin na ang San Miguel Beer loaded yung kanilang wing position. Kaya nga, marami nagsasabi na kahit talented itong si Miller, hindi siya mabibigyan ng minuto dito sa San Miguel dahil sobrang dami na ng mga players nila. Si Jeron Tenga, starter dati sa Converge at Alaska, bench player ngayon dito sa San Miguel. Well, nandiyan na kay Miller na lang yan kung paano niya ipapakita yung kanyang skills. Dahil syempre, kung maganda naman yung skill set niya, mapipilitan si Coach Leo Austria na baguhin yung kanyang rotation para bigyan naman ang minuto itong si Chris Miller. Actually, pwede gawin nila to na point guard muna. At ngayon, ang balita naman pagdating dito sa kanilang sister team na Barangay Ginebra, mukhang nalalapit na yung oras na itong si Jared Dillinger ay ititrade na nitong Gene Kings. At sa ngayon, mukhang ang nagiging sitwasyon dito ay baka itong si Jared Dillinger ay mapunta na dito sa lineup ng Titan Ultra o kaya itong Terra Firma Jeep. Mas malamang ngayon dito sa Terra Firma mapunta itong si Jared Dillinger dahil mukhang may mga senyales na itong Titan Ultra ay isang independent team. So hindi na ako magugulat kung sakasakali nga na itong si Jared Dillinger ay dali na lang doon sa Terra Firma. Ngayon, kung sino man ang kapalit, sa tingin ko, medyo depende sa pag-uusapan nila. Pero baka itong bukod doon sa first round draft pick, baka makuha ng Barangay Ginebra itong si Joshua Monson. Lahat ng yan ay itong si Luis Anggalang pala ang pwedeng makuha ng Barangay Ginebra. Ngayon, pero magdedepende na lang yan
kung ano ba ang sa tingin ni Coach Timcon ang mabuti dito sa team niya. Kasi siyempre ngayong nalalapit na yung opening, nagpe-prepare na sila kontra Magnolia, kinakailangan nila siguraduhin na yung mga players na kukunin nila ay yung talagang swak dito sa kanyang triangle offense. Si Jared Dillinger hindi nagagamit kaya medyo matatagalan itong makumbinsi ng Ginebra ang ibang teams na kunin ang nasabing player unless samahan nila ng draft pick o ng iba pang mga players na nasa rotation. Kaya yan ngayon yung pinag-uusapan dito sa Ginebra. Alam din natin na meron pang mga special preparation na gagawin ng Ginebra para dito sa opening ng PBA kontra dito sa Magnolia Chicken Templados. Kahit sabihin pa natin baguhang coach si L.A. Tenorio, alam natin na ito si L.A. Tenorio, very familiar yan sa sistema ni Coach Timcon. Kaya yan yung magiging sabihin natin focal point ng preparasyon ng Ginebra kontra dito sa kanilang lineup. Kaya nga magiging isa dito sa mga gagawing options ng Barangay Ginebra ay mag-try out ng mga bagong plays. Mafa-find daw ang TNT Tropang 5G dahil dito sa tournament kung saan sila naglaro dito sa Abu Dhabi. Dahil mukhang hindi raw binigyan o hindi nag-abiso itong itong TNT doon sa gagawin nila. Plus meron pa kasing rule dito sa PBA na 2 weeks bago mag-opening ang liga, hindi na dapat naglalaro sa mga ganong tournament ang tropa. Ang kahit anong team actually dahil ang winaworry ng PBA ay baka magkaroon pa ng injury. So ngayon sinabi na ni Coach Timcon at Coach Chot Reyes at team manager Jojo Lastimosa na aware sila doon sa nangyari kaya nga nag-apologize na sila at ready silang magbayad ng multa. Kaya yan ngayon ang gagawin ng TNT. Pero syempre pagbalik dito ng TNT ay magiging ready na yan para dito sa pag-start ng tournament. Sigurado na itong tropang 5G ay magiging isa doon sa mga top favorites dahil malalim yung lineup nila. Kahit sabihin pa natin na hindi maglalaro itong si Jordan, itong si Jason Castro, ay maganda pa rin yung chance nila dahil nandyan nga si Jordan Heading sa kanilang roster. Plus alam natin na anytime pwedeng gumawa ng trade ang TNT kapag kinakailangan nilang kumuha ng mga additional pang players. Kaya hindi yan magiging sagabal dito sa chance ng TNT na maka-Grand Slam. Kung palakasan lang ng lineup ang pag-uusapan, walang duda na itong TNT Tropang 5G ay isa doon sa pinakamalakas sa BBA. Kaya nga maraming naniniwala na kayang-kaya talaga nila na gawin yung kinakailangan para masiguro na sila ay magiging isa dito sa mga teams na makalalaban talaga dito sa iba pang mga sabihin nating big shots dito sa PBA. Pagdating dito sa paggawa nila ng paraan para makasiguro na pagdating dito sa kanilang labanan ay magiging isa na sila sa mga top teams sa liga. Of course, alam natin na gagawa talaga ng paraan itong TNT. At sigurado na itong SMC naman ay gagawin din na lahat para subukan nila na mapigilan itong second Grand Slam attempt ni Coach Chot. Binabati muna natin ang ating mga taga-subaybay katulad nila Joshua Giray, si Anthony Alon, si Michael D. Pati na rin si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascareñas, si Dexter Domer, si Enju at yung iba pa natin na mga regular na mga viewers.